Hello guys, kamusta kayo guys? No? Ito tayo ngayon sa Amazing Show guys, nakatambay. So papahinga tayo saglit kasi nag-walking trip tayo kung saan ako nagpapahinga na hahanap ng katahimikan. So hindi tayo malapit sa PICC sa Star City. So may mga bagay lang ako na iniisip lagi na sana dun sa mga taong pinag-aaral ng mga magulang. So guys, makinig kayo. Nakita nyo tong video na to, napadaan to sa newsfeed nyo. Pakinggan nyo to guys. Dun sa mga taong pinag-aaral ng magulang o pinag-aaral ng mga kamag-anak, please guys, tapusin nyo yung pag-aaral nyo guys, kasi napaka-importante yan sa buhay ninyo. Kahit mawala yung nanay at tatay nyo dito sa mundong ibabaw na to, yan lang ang kaya nilang ipamana sa atin, yung pag-aaral na yan, yung knowledge na yan na matututunan natin sa eskwelahan. Yun yung magiging sandata natin paglabas natin ng school. So yun yung mga ipangbabala natin sa mga taong knowledgeable na sisira sa buhay natin na kaya natin palagan. So wala tayong kayang ipagmalaki sa mundong ito, sa ibang tao na to, kundi yung pag-aaral na meron tayo, na makapagtapos tayo sa kursong nakuha natin. No, so nakakalungkot lang din guys, kasi may mga kilala ako na mga nagiging kaibigan ko din na tumitigil sa pag-aaral dahil sa pinansyal, dahil hindi daw nila kaya yung mga curriculum, hindi kaya ng utak nila. Pero sabi ko nga, isipin nyo guys, ang pag-aaral step by step yan. Hindi ka naman pwedeng pumasok ng school nasa expert mode ka na kagad. Hindi pwede. Magsisimula kaya lagi niyan sa basic. Diba? Ang grade 1 nga lagi nagsisimula sa 1+1 bago gumagawa ng equation yan eh. Pagdating ng high school and college, diba? Ngayon papaisip natin guys, kung makikita nyo tong video na to guys, please wag kayong susuko sa buhay ninyo, or wag kayong titigil sa pag-aaral. Dahil yan lang ang magiging sandata nyo pagdating ng panahon. Kasi para pag nagkapamilya kayo, nagkaanak kayo, at yung mga anak nyo naman ang nagtanong sa inyo na, kunyari, Papa, Mama, paano po gawin yung ganitong bagay? Paano po gawin, isolusyon yung ganitong bagay? Paano isolve yung ganitong bagay? At least kayo may idea kayo kasi nakapagtapos kayo. So mabilis nyo siyang masasagot, yung anak nyo, matuturuan nyo pa. So 'di ba, para yung anak nyo bago pumasok ng school, may natutunan na siya sa bahay. Which is, yung sa ibang pamilya hindi laging ganito. Kasi minsan lahat ng kalokohan nag-uumpisa sa bahay. Lahat ng pagmumura nag-uumpisa sa bahay. Bakit? Kasi most of the time may mga pamilya na sobrang tatalino ng mga magkakapatid, magkakamag-anak, pero yung mga bibig ay sobrang walang hiya, na ultimo naririnig ng bata, na-adapt ng bata, kaya paglaki pwede pala gawin to, pwede pala sabihin to, which is mali. Diba? Yun yung dapat nating iniiwasan din, na pag nagpamilya tayo, nagpamilya kayo guys, huwag kayong magsasalita ng masasakit na salita sa asawa ninyo, sa jowa ninyo, naririnig ng bata. Kasi isipin ng bata parang normal lang pala magsalita ng masama. So pwedeng makasama sa bata yun, at pwedeng gawin ng bata yun. So ayun lang guys, no, kung napanood nyo itong clip video na to o short video na to guys, please sana mag-iwan kayo ng message kung may mga ganyan ba kayong senaryo sa buhay ninyo, or nararanasan ba yan ng pamilya nyo. Kasi hindi tayo pare-parehas ng pamilya guys. Meron pamilya na family oriented, meron namang family na hindi oriented talaga, as in yung tipong parang hindi magkakakilala, pero iisang apelyido, iisang dugo, pero hindi magkakakilala. May mga ganon, totoo yan guys. So pag nakita nyo tong video na to guys, na short clip, na short video lang to guys, please subscribe and hit the notification bell guys. Tapos mag-message kayo yun sa baba kung ano yung mga nagiging experience nyo. Tapos itatopic natin yan sa susunod na mga araw, para mabigyan natin ng explanation yung mga senaryo sa buhay nun. So guys, God bless all sa lahat.
And lagi tayong manalig sa Panginoon. Panginoon. Peace out.